Isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay natitipon sa pagdiriwang ng misang ito para sa ika-6 na araw ng ating pagnonobena sa mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Fatima, bilang paghahanda natin sa nalalapit na pontifical coronation sa darating na linggo. Kaya nga, sa ngalan po ng buong parokya ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria, Nativity of Our Lady Parish ng Barangay Industrial Valley na bumubuo sa mga komunidad na Industrial Valley Subdivision, Cinco Hermanos, Montevista at sa Olandes, tanggapin po ninyo ang aming pagbati sa dambanang parokya ng San Pablo de la Cruz. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At syempre, atin ding palakpakan ang ating mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, ang buwan ng Mayo ay buwan ni Maria. Kung kaya't sa mga parokya na ating mapupuntahan, kasalukuyang isinasagawa ang Flores de Maria. Pinagninilayan ng Flores de Maria ang mga misteryo ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng sama-samang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa aming parokya sa NOLP, araw-araw nagpupunta ang mga bata sa simbahan para sa catechism classes. At matapos ang catechism classes, magdarasal ng Santo Rosario, at ang pinakamahalaga at pinakaimportante para sa mga bata, yung kainan pagkatapos ng pagdarasal ng Santo Rosario. Inaalaya ng bulaklak ang ating mahal na Birheng Maria, tanda ng ating pagpapahalaga at pagbibigay pitagan sa Ina ng Diyos at atin ding mahal na Ina. Kaya nga, sa ating diocese kahapon, nagsimula na rin yung tinatawag na pilgrimage season sa pandaigdigang dambana ng Ina ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay, Birhen ng Antipolo, kung saan ako nagsimula. Ako po'y taga-Antipolo, no? Kaya sanay na sanay ako na simula unang Martes ng Mayo, nagsisimula na naming tanggapin ng mga pilgrims mula sa iba't ibang lugar. At tunay nga, patuloy tayong inaakay ni Maria mula noon hanggang ngayon. Tayo ay Pueblo Amante de Maria. Tayo ay bayang sumisinta kay Maria. Tayo ay natitipon sa pagdiriwang na ito ngayong gabi para magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng pananampalataya at sinasamahan tayo ng ating mahal na Ina sa pagdiriwang na ito. Mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, narinig natin si Pablo na nangangaral sa Atenas. Kung tatanungin natin, saan bang Atenas? And what is so significant about this place? Ang bayan po ng Atenas ay matatagpuan sa bahagi ng Gresya o Greece na sinasabing sentro ng karunungan. It is a center of knowledge. Kaya nga, ang partikular na tawag sa lugar na ito ay kapulungan ng Areopago. Dito, kasama ang iba't ibang mga scholars sa iba't ibang mga lugar, nagtitipon-tipon sila para pag-usapan ang pinaka-latest na karunungan o turo. Kaya nga masasabi natin na ang Atenas ang melting pot of knowledge dahil marami ang mga dumarating na mga impormasyon sa lugar na ito.
Dito nagpupunta ang iba't ibang mga eksperto para maghanap at maghagilap ng iba't ibang klaseng karunungan at kaalaman. Kaya nga isipin natin na sa dami ng tao na nagtuturo at nagpupunta sa Areopago, maraming impormasyon ang nagpapalitan, maraming kaalaman na dumarating, at syempre, sa pagdating ng napakaraming mga kaalaman, pwede ring mawala at malito ang mga tao dahil sa dami ng mga impormasyon na kailangan nilang malaman. Dito pumasok si Apostol San Pablo. Dito nagturo si San Pablo nang sinabi niya, ang Diyos ang gumawa ng sanlibutan. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nangangailangan ng anuman. Yamang siya ang anak ng Diyos. Hindi niya kailangan ang larawang ginto. Hindi niya kailangan ng pilak. Hindi niya kailangan ng bato na pawang gawa sa mga kamay ng tao. Bagkus, ang nais ni Jesus, ang nais ng Panginoon, sabi ni Pablo, magsisi at talikdan ang kasalanan, layuan ang masasamang buhay, at mamuhay ng may katarungan. Pero mga kapatid, dahil sa mga pananalitang ito na binitawan ni San Pablo, tinuya siya sa Areopago. In other words, Paul was rejected. The Christian message was in effect rejected. Kakaunti lang ang sumama sa kanya. Sabi, 2 lang. Si Dionisio at ang isang babae na ang pangalan ay si Damaris. Kaya nga, failed mission ang pagsasalita ni Pablo sa Areopago. Umalis siya ng tahimik dahil kakaunti lamang ang nakapakinig sa kanyang mensahe. Pagkatapos nito, pumunta na siya sa Korinto. Mga kapatid, kung titingnan natin, it is a failed mission by any human standards. Failed mission si Pablo sa Atenas. Pero kapansin-pansin na nagpatuloy lang siya sa kanyang misyon at gawain. Tahimik, seemingly insignificant, subalit kahit kakaunti ang nakinig sa kanya, hindi niya pinahintulutan na mawalan siya ng loob. Nagpatuloy lang siya sa kanyang misyon. At kahit patila nalunod ang kanyang mensahe sa dami ng kaalaman at impormasyon na kumakalat doon sa Atenas, hindi pa rin siya nagpatinag. Kaya nga mga kapatid, habang pinagninilayan ko ito, bigla ko ring naisip, hindi nga ba ganito rin ang nangyayari sa ating kasalukuyang panahon? Sa dami ng mga kaganapan sa social media, sa mga balita, sa maraming impormasyon na dumarating at kumakalat, minsan parang hindi na naririnig ang mabuting balita ng Panginoon. Parang hindi na naririnig ang mensahe ng Diyos. Minsan, katulad ng binhing inihasik ng Panginoon, hindi ito umuusbong kaagad. Hindi ito kaagad nagkakabunga dahil parang naging sarado ang isip at matigas ang puso, at parang kakaunti lang ang matabang lupa. Pero kailanman, sabi nga, hindi mapipigilan ang salita ng Diyos. Hindi kailanman pwedeng isuppress ang mabuting balita. Mensahe, message. Sa pagdiriwang natin ito ng pagnonobena sa mahal na ina ng Fatima, magandang balikan din natin na meron ding mensaheng ipinagkatiwala si Maria sa mga batang sina Francisco, Jacinta at Lucia. Ang kanyang mensahe,
magsisi sa kasalanan, magdasal ng Santo Rosario, manalangin para sa kapayapaan ng mundo, at higit sa lahat, italaga natin ang ating mga sarili sa kalinis-linisang puso ng ating mahal na Birheng Maria. Ito ang mensaheng inihayag ng ating mahal na ina sa mga batang ito. Sa unang tingin, by any human standards, it seems that it is also a failed mission, katulad ng nangyari at katulad ng karanasan ni Pablo. Dahil sino nga ba ang maniniwala sa tatlong simpleng bata? Sino nga bang maniniwala sa kwentong bata? Pero dahil ang mensahe ni Maria ay totoo, makapangyarihan, tapat sa kalooban ng Diyos, umalingaw-ngaw ito sa buong daigdig at sa buong sangkatauhan. Dahil makapangyarihan ang mensahe ni Maria sa Fatima. That is the power of the message. Kaya nga, hindi kataka-taka na kahit na sa malayong lugar nangyari ang pagpapahayag na ito ng ating mahal na Birheng Maria, umabot pa ito dito sa atin, sa Marikina. Kaya nga natin ipagdiriwang yung pontifical coronation ng ating mahal na Birhen ng Fatima dito sa ating parokya at pandayosysanong Dambala. That is the power of the message. That is the power of the Word of God. Kaya nga mga kapatid, sa mga pagkakataon na parang pakiramdam natin, hindi naririnig ang tinig ng Diyos, tamang-tama yung binasa nating ebanghelyo para sa araw na ito. Sabi sa ebanghelyo, darating ang Espiritu Santo ng katotohanan. Siya ang tutulong sa atin para maunawaan natin ang buong katotohanan. Siya ang magsasalita, hindi ang ating mga sarili. Ang banal na Espiritu ang siyang magtatanggol sa atin. At katulad ng sinabi sa isang salmo, kahit bata at sanggol ay nagpupuri sa iyo, kaya napapahiya at tumatahimik, maging ang mga kaaway. Salmo 8, chapter 2. Mga kapatid, ang mensahe ng Fatima ay nihayag sa mga bata. Pero kahit na ito'y inihayag sa mga bata, patuloy itong umalingaw-ngaw, patuloy itong nagkabisa dahil makapangyarihan ang mensahe. Mga minamahal kong mga kapatid, bilang namimintuho ngayon sa mahal na ina, ano nga bang mensahe ang daladala mo? Anong balita ang daladala mo? Sana sa pagsunod natin sa mahal na Birheng Maria, sa pagsunod natin sa halimbawa ng ating mahal na ina, ang ating pagdedebosyon sa Kanya ay nagdudulot din sa atin na magdala ng mabuting balita. Sana ang buhay natin maging makapangyarihang mensahe din ng pagbabalik loob, panibagong pag-asa, pagmamalasakit sa kapwa, katarungan, at pagmamahal. Baliwala po ang ating pagdedebosyon kung hindi naman nagbubunga ng kabutihan ang ating mismong mga buhay. Kaya nga mga kapatid, ano nga ba ang pinakamagandang regalo natin kay Maria, lalong-lalo na sa nalalapit nating kapistahan? Babalikan ko yung sinabi ni Pablo, hindi larawang ginto,
Hindi pilak, hindi bato, hindi gawa ng tao, gawa ng kanyang mga kamay, na parang sinasabi rin sa atin, hindi ang magagandang bulaklak, hindi ang maringal na korona, hindi ang magagarang mga damit, hindi ang magarbong pagdiriwang ang nais ni Maria. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mahal na ina ay ang ating mababang puso, ang pusong nakikinig, ang pusong nagsisisi, tumatalikod sa kasalanan, at ang pusong malayang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bilang mga deboto ng mahal na ina, magdala nawa tayo parati ng mabuting balita. May mga pagkakataon na masusubok tayo, subalit magtiwala sa Espiritu ng katotohanan. Siya ang magsasalita at maninindigan para sa atin. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.